Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tom and Jerry Forbidden Campus. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula ng subukang palihim na pumasok ni Jerry sa isang magarang museo. Ngunit bago pa siya makapasok, pinigilan siya ni Tom sa pintuan. Lumalabas na bawal ang mga daga roon. Siyempre, si Jerry ay napakatuso kaya hindi siya basta susuko. Ginamitan niya ng isang matalinong panlilinlang si Tom at nagawa pa ring makapasok. Pagkapasok niya, napagtanto ni Tom na naloko siya kaya hinabol niya si Jerry sa buong museo. Naghabulan sila sa mga pasilyo at nakapagpatumba ng kung ano-ano hanggang sa mapunta sila sa isang ipinagbabawal na lugar, ang silid ng Astral Compass. Sinasabing ang Astral Compass ay isang sinaunang relikya na dating pag-aari ni Master Phoenix, isang maalamat na tao na misteryosong naglaho. Walang nakakaalam kung saan siya napunta o kung paano na ginagamit ang compass. Habang abala sina Tom at Jerry sa paghahabulan, hindi nila sinasadyang mabasag ang salaming lalagyan na nagpoprotekta sa compass. Bigla itong nagliwanag at tumugon sa kaguluhan. Maya-maya ay bumukas ang isang portal sa harap nila, at bago pa sila makareaksyon ay hinigop silang dalawa papasok dito. Samantala, sa isang lugar sa kalawakan, gumagawa sina Master Phoenix at ang tagasunod niyang si Vinny ng peking Astral Compass. Plano nila itong ibigay sa mga genie, isang makapangyarihang lahi na nakatira lampas sa Earth. Dito nalaman na si Master Phoenix ay ipinatapon sa Earth 300 taon na ang nakalipas dahil sa pagpapabihis sa kanyang tungkulin. Siya rin ang kumuha ng tunay na Astral Compass noon at ngayon ay desperado siyang makabalik sa kanyang tahanan. Kaya gumawa siya ng peking compass upang linlangan ang mga genie at payagan siyang makabalik. Ngunit hindi handal ang mga genie. Agad nilang napagtanto na peke ang compass. Galit na pinagalitan ng kanilang pinuno sina Phoenix at Vinny at binigyan sila ng huling pagkakataon. Inutusan silang bumalik sa Earth at hanapin ang tunay na Astral Compass bago matapos ang gabi. Kapag nabigo sila, mananatili silang ipinatapon magpakailanman. Sa Earth naman, nagsimula ang kaguluhan ng lumitaw ang bansa ng mga daga. Nadiskubre ng mga ito na muling lumitaw ang tunay na Astral Compass at gusto itong makuha ng kanilang pinuno. Naniniwala siyang makakatulong ito upang masakop ang mundo. Naglunsad ng malaking pag-atake ang mga daga, ngunit hinarap sila ng isang grupo ng mga bayani kabilang sina Master Phoenix, Ken, Sander at Sony. Sa gitna ng labanan, biglang bumukas ang isang bagong portal at nahulog mula roon sina Tom at Jerry habang hawak pa rin ang Astral Compass na hindi nila sinasadyang paganahin. Dahil sa kanilang pagdating ay nagbago ang takbo ng laban at napaatras ang hukbo ng mga daga, kahit pansamantala lamang. Pinuri ng lahat sina Tom at Jerry at tinawag silang mga bayani. Lalong lumaki ang ulo ni Tom sa dami ng papuri. Tinawag pa siyang banal na pusa at tuluyang umangat ang kanyang ego. Lumapit si Master Phoenix at napansin ang compass sa kamay ni Tom. Sinubukan niyang maging palakaibigan upang makalapit at mabawi ito. Nang makita niya ang name tag ni Tom na may nakasulat na security, inakala niyang mataas ang ranggo nito bilang tagapangalaga. Kaya nagkunwaring hinahangaan ni Phoenix at Vinny ang kanyang katayuan habang lihim na binabalak kunin ang compass mula sa kanya. Habang kasama nila sina Tom at Jerry, ipinasyal ni Phoenix ang dalawa sa Golden City. Napakaganda ng lungsod, puno ng ilaw, musika at mga taong nagdiriwang. Mayroon pang live opera na nagaganap. Napalingon si Tom sa pangunahing bituin ng palabas, isang napakagandang babaeng pusa na umaawit sa entablado. Siya ay elegante at itinuturing na sagradong pusa ng mga tao roon. Agad na nahulog ang loob ni Tom sa kanya at ginawa ang lahat upang mapansin siya. Napansin ni Phoenix at Vinny na tuluyang nabighani si Tom kaya inisip nilang iyon na ang tamang pagkakataon upang kunin ang compass. Ngunit sa tuwing susubukan nila, may laging pumapalya. Dagdag pa rito, may mga especially rin ng Rat Nation na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon na maagaw ang compass. Naging ganap na kaguluhan ang lahat. Nabigo ang mga plano ni Phoenix, umatake ang mga daga at nasira pa nina Tom at Jerry ang buong opera. Ngunit hindi napansin ng mga manunood ang kaguluhan. Inakala nilang bahagi iyon ng palabas kaya lalo silang pumalakpak at sinabing iyon ang pinakamagandang pagtatanghal na nakita nila. Samantala, nanunood lamang mula sa anino ang pinuno ng Rat Nation. Napansin niya si Jerry at naisip niyang kakaiba ito sa ibang mga daga, na parabang may espesyal dito. Pagkatapos ng kaguluhan, natapos ang opera na may malakas na palakpakan. Sa likod ng entablado ay nagpapahinga ang magandang pusa at hindi mapigilan ni Tom ang pagtitig sa kanya. Ngunit nagugutom na rin siya.
Napansin ito ni Phoenix at nakita na naman ang pagkakataon. Inanyayahan niya si Tom sa isang lokal na pista na puno raw ng masasarap na pagkain. Pagdating nila roon, namangha si Tom sa dami ng pagkain. Agad siyang kumain ng parang ilang linggo nang hindi nakakain. Lahat ay napapatingin habang inuubos niya ang halos lahat ng nasa mesa. Samantala, lihim na naghalo si Phoenix ng catnap sa inumin ni Tom upang mahilo ito at maaga niya ang compass. Ngunit bago pa ito mainom ni Tom, palihim na lumapit si Jerry at siya ang nakainom. Ilang segundo lang ay umasta na siyang parang lasing dahil sa epekto ng catnap. Nagalit si Tom at itinapon si Jerry palabas ng pista. Nasaktan at nalungkot si Jerry kaya umalis siyang mag-isa. Habang naglalakad, napunta siya sa isang madilim na lugar na puno pala ng mga paniki. Nang magsimulang lumipad ang mga ito, natakot si Jerry at napayuko sa takot. Biglang may lumitaw no. Siya ang pinuno ng Rat Nation. Marahan siyang lumapit at inalok si Jerry ng pagkain at kanlungan. Dinala niya si Jerry sa kanilang base at namangha si Jerry sa mga lumang kayamanan at sinaunang relikyang naroon. Ikinwento ng pinuno ang kanyang nakaraan. Noon, ang lungsod ng Moss ay isang payapang lugar. Ngunit nagkaroon ng digmaan ang dalawang makapangyarihang grupo mula sa kalawakan. Ang isa sa kanila ay may hawak ng astral compass at ginamit ito upang manalo, na nagdulot ng malaking pagkawasak. Sa gitna ng digmaan, tinamaan ng pagsabog ang pinuno ng mga daga. Naputol ang kanyang buntot at para sa isang daga, ang pagkawala ng buntot ay parang pagkawala ng pagkakakilanlan. Nabingi rin siya dahil sa pagsabog. Simula noon ay puro galit at paghihiganti na lamang ang nasa puso niya. Nakita niya kay Jerry ang isang kakaibang daga, matapang at naiiba sa iba. Kaya tinukso niya ito na kung tutulungan siya, maibabalik nila ang dating kaluwalhatian ng Rat Nation. Nangako siya ng kapangyarihan at karangalan kay Jerry. Dahil nalilito at pakiramdam ay hindi nauunawaan, pumayag si Jerry na tulungan siya na nakawin ang astral compass mula kay Tom. Samantala, sa Golden City ay patuloy pa ring kumakain si Tom sa pista. Busog na siya at medyo nahihilo dahil sa catnap na naihalo ni Phoenix sa kanyang inumin. Ngunit kahit sinusubukan pa rin ni Phoenix na kunin ang compass, palaging pumapalya ang kanyang plano. Nang akala nilang magtatagumpay na siya, biglang umatake ang Rat Nation. Dumating sila sakay ng isang napakalaking gintong estatwa na kamukhang kamukha ni Tom. Nang makita ito ni Tom ay natuwa siya at inakalang ginawa iyon ng lungsod upang parangalan siya. Dahil sa tuwa ay binuksan niya ang mga tarangkahan ng lungsod at pinapasok ang estatwa. Malaking pagkakamali iyon. Sa loob pala ng estatwa ay nakatago ang buong hukbo ng mga daga. Bigla silang lumabas at sinalakay ang lungsod. Nagkagulo sa lahat ng panig at nasira ang pista. Sa gitna ng labanan, naharap ni Tom ang pinuno ng Rat Nation na handang patayin siya. Ngunit si Jerry, nakasama ng mga daga, ay biglang natigilan. Nang makita niyang malapit nang mamatay ang dati niyang kaibigan, hindi niya kinaya. Tumalon siya upang pigilan ang pinuno, nagalit ang pinuno dahil nasira ang kanyang plano. Hindi niya napatay si Tom, ngunit sa kaguluhan ay nakuha niya ang astral compass mula sa kamay nito. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga sundalo na hulihin si Jerry dahil sa pagtataksil. Dinala si Jerry sa kanilang punong himpilan sa ilalim ng Golden City, isang madilim at mainit na lugar na parang impyerno. Sinubukan ng pinuno na paganahin ang compass ngunit hindi ito gumana. Sa galit ay pinilit niya si Jerry na tulungan siya. Nang hawakan ni Jerry ang compass, bigla itong nagliwanag. Ang kuryenteng lumalabas sa katawan ni Jerry ang nagbigay dito ng lakas. Kaya pinatakbo nila si Jerry ng Picot upang makalikha ng mas maraming enerhiya. Sa bawat kislap ay mas lumiliwanag ang compass. Nagsaya ang Rat Nation dahil nagawa na nilang buhayin ang astral compass at malapit na nilang makamit ang pangarap na sakupin ang mundo. Samantala, sa wasak na lungsod ay galit na galit si Master Phoenix. Pinagalitan niya si Tom dahil sa pagbubukas ng tarangkahan sa mga estranghero at sa pagkasira ng lungsod. Nawala ang pista at ninakaw pa ang compass. Nagsimula siyang magduda kung tunay nga bang banal na pusa si Tom. Naiwan si Tom na nag-iisa at puno ng pagsisisi. Hindi lamang siya sinisi sa nangyari, kundi nawala rin sa kanya si Jerry. Naalala niya ang sandaling sinubukan siyang iligtas ni Jerry at napagtanto niyang kahit anong mangyari ay nagmamalasakit pa rin sila sa isa't isa. Kaya nagpasya siyang sundan si Jerry at itama ang lahat. Nagpaalam siya kina Sander, Sony at Jet. Dahil sa kanyang tapang, hinangaan siya ni Jet at hinikayat ang iba na sumama sa kanya. Sabay-sabay silang umalis upang tulungan si Master Phoenix na habulin ang Rat Nation.
Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay naabutan nila ang mga ito, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Nahuli sina Master Phoenix at Vinny at naipit sa isa sa mga bitag ng mga daga. Sa tulong ng mabilis na pag-iisip at pagtutulungan, nagawa nilang palayain ng ligtas sina Phoenix at Vinny. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng malakas na musika at tawanan mula sa malapit. Para itong isang malaking pagdiriwang. Inakala nilang selebrasyon ito ng Rat Nation para sa kanilang tagumpay o marahil simula ng kanilang pagsakop sa mundo, kaya maingat silang pumasok sa loob. Sa loob ng malaking bulwagan sa ilalim ng lupa, nanlaki ang mata ni Tom sa nakita. Naroon si Jerry, nakagapos at pinipilit tumakbo ng walang tigil upang bigyan ng enerhiya ang Astral Compass. Walang pag-aalinlangan na tumalon si Tom upang tulungan siya, muli silang nagtulungan at nagawang makatakas sa kulungan. Nakuha pa nila pabalik ang Astral Compass mula sa pinuno ng mga daga. Nagngalit sa galit ang pinuno ng Rat Nation at inutusan ang lahat ng sundalo na hulihin sila. Muling sumabog ang kaguluhan. Sa ibang bahagi ng lugar, si Vinny na labis na kinakabahan ay biglang nang itlog. Laking gulat ng lahat nang pumutok ang itlog at nagdulot ito upang lumipad ng hindi makontrol ang isang sundalong daga. Nakita, iyon ni Master Phoenix at agad siyang nakaisip ng plano. Inutusan niya si Vinny na mangitlog pa at gamitin ang mga ito bilang sandata laban sa mga daga. Sa huli ay natalo nila ang pinuno ng mga daga at nagawa nilang makatakas mula sa kuta sa ilalim ng lupa. Pagkatapos nilang makaligtas, nagpasalamat ang lahat kina Tom at Jerry sa kanilang katapangan. Napagtanto nilang hindi lang sila mga manggugulo, kundi mga bayani rin sa sarili nilang paraan. Habang nagpapahinga at nagdiriwang sila ng kanilang pagkaligtas, napansin ni Jet ang isang lumang balumbon na nahulog mula sa balabal ni Master Phoenix. Dahil sa kuryusidad, binuksan niya ito at nabasa ang isang lihim na nagbago sa lahat. Ipinakita sa balumbon ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Phoenix. Hindi pala siya ipinadala sa Earth bilang marangal na sugo mula sa kalawakan tulad ng lagi niyang sinasabi. Siya ay ipinatapon bilang parusa dahil nilabag niya ang mga batas ng cosmos. Inabuso niya ang kapangyarihan ng espasyo, nawala ang Astral Compass at hinatulan siyang manatili sa Golden City bilang tagapagbantay sa loob ng 300 taon. Nasaktan sina Jet, Sander at Sony sa nalaman. Akala nila ay naroon siya dahil sa tadhana, hindi dahil sa parusa. Kahit nadismaya sila, ayaw pa rin nila siyang iwan. Ilang siglo na silang magkasama at hindi nila kayang talikuran siya ngayon. Ngunit nakapagpasya na si Master Phoenix. Inamin niyang mali ang pagtatago niya ng katotohanan, ngunit hindi na niya ito maitatanggi. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nais pa rin niyang makabalik sa kalawakan. Kaya iniwan niya sila at nagsagawa ng ritual upang muling buksan ang portal papunta sa espasyo. Sa kasamaang palad, nabigo siya. Hindi na siya tinatanggap ng kalawakan. Binigyan siya ng mga genie ng palugit hanggang hating gabi upang ibalik ang compass, ngunit nahuli na siya. Nang makuha niya ito muli ay lampas hating gabi na. Labis na nalungkot si Phoenix. Lahat ng paghihirap at 300 taong paghahanap ay tila nawala ng saysay. Sa galit at panghihinayang, itinapon niya ang Astral Compass sa dagat. Ngunit hindi ito lumubog. Nasalo ito ng pinuno ng mga daga na nakaligtas pala. Samantala, bumalik sa kanilang karaniwang buhay ang iba. Sina Jet, Sander at Sony ay nagsanay habang inaalala ang mga taon nilang kasama si Master Phoenix. Bumalik sa kanilang alaala ang mga aral, tawanan at disiplina na itinuro niya. Sa ibang lugar, gumagala sina Tom at Jerry sa mga lansangan ng walang direksyon. Wala silang tahanan at wala ring paraan upang makabalik sa sarili nilang panahon. Sa unang pagkakataon, mukhang malungkot at tahimik ang dalawang laging nag-aaway. Sa isang maliit na kainan, tahimik na kumakain sina Master Phoenix at Vinny. Mabigat ang kanilang pakiramdam dahil hindi na celestial na nilalang si Vinny. Bigla namang dumating ang panibagong kaaway sa Golden City. Siya ang dating pinuno ng mga daga na kilala bilang Mouse King, ngunit ngayon ay tinatawag na Mega Red. Sinubukan ni Jet, Sander at Sony na labanan siya, ngunit napakalakas ni Mega Red. Nahuli sila at ginawang bihag. Biglang dumating sina Tom at Jerry upang tumulong. Gumamit sila ng mga paputok at furry works upang lituhin si Mega Red, ngunit naubos din ang kanilang mga gamit at napaligiran sila. Sa sandaling tila wala ng pag-asa, dumating si Master Phoenix kasama si Vinny. Muling nagkaroon ng pag-asa ang lahat. Humakbang siya pasulong at humingi ng tawad sa lahat ng kasinungalingan niya sa loob ng 300 taon. Ngunit hindi madaling kalaban si Mega Red. Kaya nagbagong anyo.
Si Master Phoenix bilang isang makapangyarihang mandirigma mula sa kalawakan. Kumislap ang kanyang baluti sa liwanag ng cosmos habang si Vinny naman ay naging isang malaking ibong phoenix na lumilipad sa himpapawid. Napakalaki ng labanan na sumunod. Habang naglalaban sila, napansin nilang may kahinaan si Mega Red. Napakasensitibo ng kanyang mga mata sa liwanag dahil sa pagsabog na minsang nagbulag sa kanya. Naalala ni Mega Red ang nakaraan. Ang pagsabog na iyon ay nangyari sa digmaan ng mga nilalang mula sa kalawakan at si Master Phoenix ang dahilan nito. Dahil dito ay nagngalit siya sa galit at sinugod si Phoenix. Ngunit tuso si Mega Red. Ginamit niya sina Sander, Jet, Sony, Tom at Jerry bilang panangga at nagbantang sasaktan sila kung hindi susuko si Phoenix. Ayaw ni Phoenix na mapahamak ang kanyang mga kaibigan kaya ibinaba niya ang kanyang sandata at lumuhod. Sa sandaling iyon ay may naisip siya. Ang genie ng espasyo ay mahilig sa kaguluhan at kidlat. Muli niyang nilinlang ang genie gamit ang peking astral compass upang tawagin ito. Galit na nagpakawala ang genie ng malakas na bagyo ng kidlat. Ginamit ni Master Phoenix ang enerhiyang iyon upang palakasin ang kanyang sarili laban kay Mega Red. Kumislap ang kalangitan sa matinding liwanag. Tinulungan din siya ng mga tao sa Golden City sa pamamagitan ng pagmuni-muni ng liwanag patungo kay Mega Red. Maging sina Tom at Jerry ay tumulong sa pagtalbog ng liwanag gamit ang makikinang na bagay upang malito ang halimaw. Sa huli, nagtagumpay ang kanilang pagtutulungan. Hindi na nakayanan ni Mega Red ang matinding liwanag at bumagsak siya sa sakit. Sa wakas ay natalo siya. Bumalik ang astral compass sa kamay ni Master Phoenix at nagliwanag ito ng payapa. Lumitaw ang mga genie at tinawag si Master Phoenix upang bumalik sa kalawakan dahil natapos na ang kanyang misyon. Bago pa siya makapagpaalam, hinayla siya pataas ng banal na kapangyarihan. Sa harap ng mga genie ay humiling siya ng isang bagay. Nais niyang manatili sa Golden City at ipagpatuloy ang paglilingkod dito, ang lungsod na kanyang minahal at pinrotektahan sa loob ng 300 taon. Ngumiti ang mga genie at pinagbigyan ang kanyang kahilingan. Ilang sandali lang ay bumalik si Master Phoenix sa lungsod at sinalubong siya ng lahat ng may kagalakan. Ngunit napansin nilang may nawawala. Akala nila ay sumama si Ten kay Phoenix hanggang sa biglang bumukas ang isang kumikislap na portal mula sa compass at nahulog si Ten mula rito habang tumatawa. Kasunod nito ay sinimulang hilahin ng portal sina Tom at Jerry. Sinubukan nilang kumapit ngunit pinili na sila ng astral compass bilang mga bagong tagapagbantay nito. Ibinigay ni Master Phoenix ang compass sa kanila at sinabing hayaan itong sundin ang sariling kapalaran. Sa sumunod na sandali, bumalik sina Tom at Jerry sa museo. Tahimik ang paligid. Pareho silang nalungkot dahil alam nilang nagpaalam na sila sa kanilang mga kaibigan, lalo na kay Jet. Ngumisi si Tom, iniunat ang kanyang mga daliri, at nagsimula na naman ang habulan. Dahil may mga bagay na hindi kailanman nagbabago.